Kumusta mga brad? Siguro nga alam mo na yung balita. Meron na naman pong nilabas si Honda na bagong motor. Bago nga ba? Ito nga po ang kanilang Honda ADV 160 Road Sync. Na kung titignan nga po nating mabuti, parang wala namang bagong nangyari. Kamukhang kamukha pa din siya nung previous model. I mean may nagbago naman kahit papano, pero napaka konting-konti lang. Nga pala, yung Honda Click nila ganun din nangyayari. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mo-subscribe. So yun na nga, etong bagong Honda ADV 160 na nilabas nila, medyo marami din talaga ang nadismaya. Hindi lang sa Pilipinas, maging doon sa Indonesia. Ina-expect kasi nila na magbabago na rin talaga yung itsura niya. Kaso lang nung nilabas na nga po nila, ganun pa rin yung itsura niya. May mga binago lang sila na konti lang talaga. Katulad na lang sa mga switch niya, bago na. Tapos dyan nga po sa may side fairings niya, binago na din po nila na parang katulad nga din po sa ginawa nila doon sa Honda Click 125. Pero all in all, ganun pa rin yung itsura niya. Mapaharap man, mapagilid o mapalikod, kamukha pa rin niya yung previous model. At pagdating naman po sa makina, syempre, parehas pa rin sila ng makina. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito na nga po ang Honda ADV 160 Road Sync na mayroong 156.9 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, naka-program fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 12.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 15.8 horsepower, 8,500 RPM, 14.7 Nm of torque at 6,500 RPM. At dahil nga po kalalabas pa lamang sa motor na ito, wala pa po tayong idea kung ano yung bagong top speed niya. Ang kanyang tangke ay kaya magarga ng 8.1 liters fuel ng capacity na kumukonsumo naman po ng 45 to 50 kilometers per liter. So hindi na rin po masama para sa isang 160cc na adventure scooter. Ang sukat ng kanyang gulong 110/80/14 sa harap at 130/70/30 naman sa likuran. So paras pa rin doon sa nauna. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At kung ang inakala nyo nga po ito ay naka-dual channel ABS na, naka-single channel ABS pa rin po siya. Bakit kaya parang nagtitipid si Honda? Kung sa mga Chinese brand pa yan, naka-dual channel ABS na yan. Kung sa bagay, walang tayong magagawa dyan. Sa kanila naman yan. Ang kanyang seat ay timitaas na 780mm at 165mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 133 kg para doon sa ABS tsaka sa CBS, tapos 134 kg naman para doon sa Road Sync. At yes po, tatlo po yung variants niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED pa din po, na kung titignan nga po natin, paras pa din naman doon sa previous model. Ang kanya nga pong gauge panel ito nagbago na rin, naka TFT display na sa wakas, na parang katulad na nga po doon sa PCX. Syempre katulad doon sa previous model, naka smart key pa din ito, at hindi nga din po mawawala ang kanyang USB charging port, na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo, kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. Syempre TCS o Traction Control System, meron din po siya. At yung kanila nga pong pinakabagong feature na yung Road Sync, na kung saan nga po i-connect mo yung cellphone mo doon sa motor mo, para just in case nga po may mag-send ng notification sa'yo, mababasa mo doon sa meter panel mo. At katulad nga din po na sinabi ko kanina, binago na rin nila yung mga switch niya, na okay naman, gwapo naman. Pero dito, okay talaga to, sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork, at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber, na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre, meron pang isa. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So una na nga po dito, ang kanyang lagayan ng istalyon. At good news mga brad, meron siyang ganon, meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng pulutan.
At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay recommended. At ang tanong nga po ng mga tao ngayon, kailan at kung magkano yung magiging bagong presyo. Pagdating nga po sa bagay na yan, si Honda lang talaga ang makakasagot dyan. At mukhang sasakit na naman ang ulo ni Mama pagdating dyan. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.